everyone. Welcome po sa ating online worship celebration. Sa araw po ito, kami po ay nagagalak na kayo ay makasama sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sabi nga sa awitin, araw-araw tayong sinasamahan at pinagpapala ng Diyos, kaya dapat araw-araw din tayong nagpupuri sa Kanya. Sa araw na ito, itaas natin ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga papuri at pagsamba. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Patuloy natin awitan ng Diyos sa Kanyang kadakilaan at katapatan sa ating mga buhay. Tunay nga na walang katulad ang ating Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Awitan po natin ang ating Diyos sa buhay. Wala kang katulad, lalak kang katulad. Wala kang katulad, lalak kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalak kang katulad. Oh, wala kang katulad, lalak kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin.
umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Mula sa langit ang kagalakan. Dibdib lumalakas. Buhos ng ulan. Umuulan na naman. Mula sa langit ang kalakasan. Dibdib lumalakas. Buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala at kagalakan ko. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala at kagalakan ko. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala at kagalakan ko. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala at kagalakan ko. Umuulan, umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Patuloy po nating papurihan ang ating Diyos sa buhay. Patuloy po nating itaas ang kanyang pangalan. Pinadakila ka namin, pinaluluhuran. Iyo ang kadakilaan at kaluan ng Pilipinas. Wala nang hihigit sa puso mo mula pa ang ibig mo. Ano man ang kalagayan ko, hindi ka nagbago. Kamangha-manghang kabutihan mo. Ang sala'y pinatawag, nilimot mo. Hindi mo ko hinilan na ipasiyo. Nag-uumapaw sa galak itong damdamin ko. Kapuri-puri ka, Panginoon. Ang katapatan mo'y hindi nagbabago sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pag-ibig mo'y dakila sa isang katulad ko. Ang puso ko'y maawit, nilalahad ang kabutihan mo. Ang sala'y pinatawag,
Kaluwalhati ang Diyos aming ihahayag. Kaluwalhati ang Diyos aking ihahayag. Ang katapatan mo'y sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pag-ibig mo'y dakila na sa isang katulad ko. Puso ko'y maawit, inalahad itong gawin ng katapatan ko'y hindi nagbabago sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pag-ibig ko'y dakila sa isang katulad ko. Puso ko'y maawit, nilalahad ang kabutihan mo. Dakila ka, Diyos, dakila. Awitan natin siya, purihin pag-ibig niya sa atin ay di nagmamaling. Dakila ka, O Diyos, ang Diyos, dakila. Awitan natin siya, purihin pag-ibig niya sa atin ay di nagmamaling. Pag-ibig niya sa atin ay di nagmamaling. Pag-ibig niya sa atin ay di Dakila, kita taas kita, sinasamba ng Panginoon. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro, tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigi sa cross ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Let us receive this communion bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos.
sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat ng ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya na mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ang Diyos. Ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo, hindi ka mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mong malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Patuloy ko pong hinihikayat lahat ng kapatiran po dito po sa ating simbahan sa Lamb of God Global Ministries, Irusin. Patuloy po nating palakasin yung ating mga connect groups na ginagawa. Sa ating mga family connect groups, right now we have 69 family connects. Ang sa inyo na lang po yung wala. Hayaan natin na i-enjoy po natin ang ating pamilya sa ating once a week family connect. We also have 41 community connect groups sa buong Irusin at 18 connect groups para sa mga kabataan. All in all, meron po tayong 128 connect groups na ginagawa every week, simultaneously. Palakasin po natin at hayaan po natin, patuloy nating ipahayag ang salita ng Diyos sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating mga kabataan, at sa lahat ng aabutin nito. Tulong-tulong tayong itaas ang pangalan ng ating Panginoon at abutin natin ang maraming tao. Mahalaga po ang ating pag-usapan ngayong araw na ito. I'll be sharing this topic entitled, Ang Kahalagahan ng Paglilingkod sa Diyos. Ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pag-usapan natin ang isang napakahalagang aspeto ng ating pananampalataya, ang paglilingkod sa ating Diyos. Sa ating buhay bilang Kristiyano, ang paglilingkod ay hindi lamang isang tungkulin o responsibilidad. Ang paglilingkod ay isang pribilehiyo at isang pagpapala mula sa Diyos. Ang paglilingkod ay pagpapakita ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Sa Mateo 22:37, sinabi ni Jesus,
Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ang paglilingkod sa ating Panginoon ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pag-ibig sa Kanya. Kung talagang mahal natin ang Diyos, hindi natin kayang manatili lang sa Kanyang mga biyaya nang hindi gumagawa ng kahit anong hakbang upang maglingkod sa Kanya. Ang ating paglilingkod ay bunga ng ating pagmamahal sa Kanya. Kapag mahal mo, paglilingkuran mo. Pwede po ba yun? Sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero wala kang time sumamba sa Kanya. Sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, pero nahihiya kang mag-invite ng iyong kapwa para makilala siya. Wala kang panahong mag-pray sa Kanya at hindi ka nag-e-effort para sa Kanya. Anong klaseng pagmamahal yun na nakagaya ka na upang pumunta sa simbahan, tapos bigla-bigla, pahahata ka patungo sa pasyalan? It is not love. It is an insult to God. Napakadaming Kristiyano ang nagte-take lightly lang kapag ukol sa Diyos. Wala naman talagang pagpapahalaga. Maglilingkod kapag nasa mood, kapag sinisipag lang. But there is no real commitment. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos sa salita at sa isip lang. Gagawa ka lagi ng mga bagay na ikatutuwa ng Diyos sa iyo. Ang paglilingkod ay tungkulin ng lahat ng mananampalataya. Ang bawat isa sa atin ay tinawag na maglingkod. Walang sino man sa atin ang exempted. Sa unang Pedro 4:10, sinabi, gamitin ng bawat isa ang kaloob na tinanggap upang maglingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Ang paglilingkod ay hindi lamang para sa mga pastor o leader ng iglesia, kundi para sa lahat ng mga Kristiyano. Lahat tayo ay mayroong kaloob na ibinibigay ng Diyos at ang mga kaloob na ito ay pinagkatiwala sa atin upang maglingkod sa ating kapwa. Magturo ang may kakayahang magturo. Mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Magbigay ng buong puso. Palakasin ang loob ng ating kapwa. Maging pagpapala sa gawain. Tumulong sa pangangailangan ng simbahan at ng kapatiran. Mamuno ng buong sikap. Gamitin ng bawat isa sa paglilingkod ang mga regalong tinanggap mula sa Diyos. Every believer must do something in whatever capacity they have to serve. Maging blessing ang lahat sa gawain at sa paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod ay mahalaga sa paglago ng ating pananampalataya. Habang tayo ay naglilingkod, natututo tayong magtiwala sa Diyos. Sa panahon ng paglilingkod, may mga hamon at pagsubok na dumarating. Ngunit sa bawat pagsubok, mas nakikilala natin ang Diyos at ang Kanyang dakilang plano sa ating buhay. Ang paglilingkod ay hindi laging madali. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa natin para sa Kanya, tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Napatutunayan natin sa Diyos na totoo ang ating pagmamahal at pananalig sa Kanya. We do not only serve Him in times of convenience. Kahit ang daming discomfort at struggles, we still serve Him.
It shows that we are growing. Kahit sa mga panahon na ang dami nating mga struggles, pressures at trials na pinagdadaanan, hindi ka sumusuko, hindi ka nagpapasindak sa kaaway. Sabi sa aklat ng Roma, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Paghihirap ba? Kapighatian? Pag-uusig? O gutom? O tabak? At kahit na ang kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bagamat may mga bagay na pinagdadaanan tayo, hindi ito makapipigil sa atin sa paglilingkod sa Kanya. Lalong nasisimento ang ating pananampalataya habang tayo ay sinusubok, ngunit patuloy na naglilingkod. Ang paglilingkod ay pagpapahayag ng pag-ibig sa kapwa. Sa Juan 13:34-35, sinabi ni Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, mag-ibigan din kayo. Ang ating paglilingkod sa kapwa ay isang praktikal na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Lalo na sa mga nangangailangan na ipapahayag natin ang pagmamahal ng Diyos na nasa ating puso. Ang pagsisikap natin na sila'y maabot at makilala si Jesus. Ang ating mga pagtsatsaga na sila ay maiguide papalapit sa ating Panginoon. Ang effort nating makatulong at maging blessing sa kanila. Ang pagpapasensya, pag-uunawa, pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Lahat ng ito ay bunga ng pag-ibig. Nagagawa nating maglingkod sa kapwa at magsakripisyo dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin sila. Kaya tayo ay nag-aabot, nag-aakay, nag-iimbita, tumutulong, nagpapagamit sa Diyos para sa ating kapwa. Kasi ang pagmamahal natin sa Diyos ay nagtuturo sa ating magmahal ng ating kapwa. Ang paglilingkod ay susi ng pagpapala ng Diyos. Huwag nating kalimutan na sa paglilingkod sa Diyos, siya mismo ang magpapala sa atin. Sa Galatia 6:9, sinabi, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ang paglilingkod ay mayroong gantimpala sa dulo. Hindi natin alam kung paano. Ngunit ang Diyos ay tapat at siya ang magbibigay ng kanyang pagpapala sa tamang panahon. Kung ang naglilingkod sa gobyerno ay may karampatang benepisyo, ang paglilingkod sa Diyos ay may karampatang biyaya sa buhay mo at sa buhay ko. Maraming paraan ang Diyos upang ipakita sa atin ang mayamang biyaya at pagpapala niya. His presence, His provision, His protection, His favor and guidance sa buhay natin at sa pamilya natin. Kaya sa bawat isa sa atin, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ko ipinapakita ang aking pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod? Huwag nating sayangin ang pagkakataon na maglingkod at maging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig at biyaya. Tandaan natin ito mga kapatid, ang ating paglilingkod ay hindi nasusukat sa laki o dami ng ating ginagawa,
kundi sa puso at pagnanasa nating maglingkod ng tapat. Maglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. At magtiwala tayo ng kanyang mga biyaya ay patuloy na ibubuhos sa ating buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Naway magpatuloy kaming maging tapat sa paglilingkod sa iyo at magsilbing ilaw at pagpapala sa mga tao sa aming paligid. Patuloy mo po kaming gabayan at bigyan kami ng kalakasan sa pangalan mo, Jesus. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, ang paglilingkod ay pribilehiyo. Hindi lahat ng tao ginagawa ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Diyos, magsitayo. Itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!